lalaking sakay ng bus sa India biglang nag-amok. Bumunot siya ng kutsilyo tsaka inundayan ng saksak ang kapwa pasahero. Nagkagulo naman ang iba pang sakay ng bus. Ang punot dulo ng krimen dahil daw sa pagkakasisante sa trabaho ng suspect. Ang kabuang detalye sa balitang yan, abangan dito sa Frontline sa umaga. Ngayong October 3, kasama ang buong persa ng News 5. Narito na ang mga umaaksyong balitang hatid ng Frontline sa umaga. Pikunan ng ilang lalaki sa gitna ng inuman sa Maynila, nauwi sa pananaksak. Bagyong Julian, humina na pero posible namang bumalik ulit sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Mga residenteng nakatira malapit sa Bulkang Taal, pinag-iingat sa asupre patapos magbuga ulit ang Taal. Paghahain ng Certificate of Candidacy ng ilang bigating personalidad para sa 2025 midterm elections, inaabangan na. Presyo ng liquefied petroleum gas tumaas ulit ngayong Oktubre. At buwis sa mga foreign digital services, inaprubahan na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. BINI at SB19, pinangunahan ng nominees sa 16th Star Awards for Music. Pinag-iingat ng Department of Health ang mga residente malapit sa Bulkang Taal matapos itong pagbuga ng makapal na usok kahapon. Ayon sa PHIVOLCS, wala naman daw naiulat na ashfall dulot ng muling pag-alboroto ng bulkan. Pero mas mahigpit na ang pagbabantay nila sa bulkan ngayon. Nasa frontline na balitang yan si Faith Del Mundo. Sa videong ito kahapon ng PHIVOLCS, makikitang nagbuga ng makapal na usok ang Bulkang Taal pasado alas 4 ng hapon. Maya-maya, mas makapal at maitim na usok pa ang binuga ng bulkan. Sa kuha ng thermal camera, makikita rin ang aktwal na pagbuga ng usok mula sa bunganga ng Taal. Ang mga residente namang malapit doon, nakunan din ng video ang pag-aalboroto nito. Ayon sa PHIVOLCS, tumagal yan ng 11 minuto. Umabot ng 2,400 meters o halos 2.5 kilometro ang taas ng ibinugang usok ng Taal. Pumalo rin ng mahigit 2,000 tonelada ng asupre ang ibinuga ng bulkan. Paliwanag ng PHIVOLCS, minor phreato-magmatic eruption ang nangyari sa Taal Volcano. Karaniwan itong nangyayari kapag nagkakaroon ng kontak ang tubig at mainit na magma sa bulkan na nagre-resulta sa biglang pagputok nito. Meron talagang magma na dito on the shallower part. Kaya po meron tayong sulfur dioxide emission na medyo matataas for the past 3 years. And itong tubig came into contact with this magma, kaya po nagkaroon tayo ng phreato-magmatic eruption. Ayon pa sa PHIVOLCS, hindi naman ito kasing lala ng mga nangyaring pagputok ng bulkan noong taong 2020 kung saan nagbuga ng makapal na abo ang Taal. We expected na magkaroon ng ash sa mga nearby areas towards lalo na sa northeastern side. Kaso wala pong na-report sa amin na may ash na bumagsak doon sa mga karatig bayan. So most likely, nandoon lang ito sa caldera or nandoon lang ito sa Taal Volcano Island. Kagabi nga, may mga turista pa rin dumayo sa Tagaytay kung saan matatanaw ang Bulkang Taal. Pagpaling ko po nung side kong ganon, may pumutok pong itim. Itim po siya, tapos hanggang sa malaking, makapal na usok na. Sa ngayon, nananatili pa rin sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal. Ibig sabihin, mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpunta sa Taal Volcano Island, lalo na sa mismong crater nito. Ang Department of Health naman, pinag-iingat ang mga residente malapit sa Taal. Panatilihin daw sarado ang bintana sa mga bahay, iwasan ang paglabas at gumamit ng face mask. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5.
Naghain ng Certificate of Candidacy ang ilang re-electionist at mga batikan sa politika na gustong magbalik Senado. Pati ang sikat na vlogger na si Diwata tatakbo rin bilang kinatawan ng isang party list. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Malapiesta sa Manila Hotel ang eksena na maghain ng Certificate of Candidacy sa pagkasenador. Ang re-election sa Senator Amy Marcos kahapon. Kasama niyang nag-file ng COC ang kanyang ina na si dating First Lady Imelda Marcos na naka-wheelchair. Re-election si Senator Amy sa ilalim ng Nationalista Party. Kasama dapat siya sa senatorial slate ng kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos pero umatras siya. Baka magkaroon ng iba't ibang kulay at hindi masara yung pinto sa iba't ibang sektor, mas maigi na. Alam naman natin ang halalan, madugo, mainit, mabagsik ang usapin, mas mainam na wala akong kalaban. Hindi naman sumagot ang senadora kung bukas siya sakaling i-endorso ni Vice President Sara Duterte na mahigpit ngayong kritiko ng Administrasyong Marcos. Magkasabay namang naghain ng kanilang kandidatura ang mga veterano sa Senado na sina dating Senador Ping Lacson at Tito Soto, pati na ang re-electionist sa Senator Lito Lapid. I pledge to continue not availing of the pork barrel allocations in any shape or form. I will continue being a vanguard, if you will, of the annual national budget to the best of my ability. Nais daw nilang maibalik ang tamang decorum o asal sa Senado. I think procedures are very important. Decorum, that will give a better environment, not only for the senators or the congressmen, but also the resource persons. Sa party list race naman, naghain na rin ng kandidatura ang online personality na si Diwata o Deo Balbuena sa tunay na buhay. Siya ang tatayong fourth nominee ng vendors party list. Bilang isang vendor talaga, kasi naranasan ko talaga kung paano talaga makipaglaban sa mga, di ba, nakiklearing tayo. Ang batas na gusto kong gawin, yung permit medyo napakahirap. Mag-implement ako ng batas at pag-aralan na para mas mapadali. Sa local elections naman, muling tatakbong mayor ng Ormoc City sa Leyte si Lucy Torres Gomez. Tatakbo naman ulit bilang 4th District Representative ng probinsya ang asawa niyang si Richard Gomez. Sa Davao City naman, konsehal ang tatakbuhin ng apo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Rigo Duterte. Sinamahan siya ng kanyang ama na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte nang mag-file ng COC kahapon. Pero no comment pa siya kung tatakbong senador na dating inanunsyo ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Pag-uusapan pa raw ito ng kanilang pamilya. Paganda ko man ang storya namo nila Mayor Rudy, Vice President Inday ni Mayor Basti. Mag-meeting man may karong taod-taod. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Ikatlong araw na ng paghain ng kandidatura sa pagkasenador at kinatawan ng party list sa Kamara. Kabilang sa mga inaasahang magsusumiti ngayon ang mga pambatong senador ng PDP laban. Live mula sa Manila Hotel Tent City, nagbabalik si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang sitwasyon dyan? May mga bagong mukha na bang dumating? Jess, kung ikukumpara sa tindahan, ako medyo matumal pa ang dating ng mga nais maghain ng kanilang mga certificates of candidacy para nga sa ikatlong araw ng filing dito sa Manila Hotel Tent City. Pero gaya nga na sinabi mo, inaabangan din ngayon ang ilang mga personalidad na maghain ng kanilang COC ngayong araw. Kabilang dyan ang mga re-electionist sa sina Senator Bato de la Rosa at Bongo. Susubok din sa senatorial race ang aktor na si Philip Salvador. Silang tatlo ang mga naunang sinabi na nominado na kandidato sa pagkasenador ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP laban. Sa mga party list naman, nagsidatingan na kanina ang mga taga-suporta ng FPJ Panday Bayanihan Party List. Ngayong araw din kasi inaasahang magfa-file ng Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination o CONCAN bilang first nominee ng partido si Brian Paul Yamanzares, anak ni Senadora Grace Poe.
Sa tala ng COMELEC, 10 ang nagsumite ng COC sa pagkasenador habang 11 naman sa mga party list kahapon. Sumatotal, 27 na ang kabuuang bilang ng mga COC para sa senador habang 26 sa party list. Samantala, siniguro naman ng komisyon na hindi madedeklara ang isang kandidato bilang nuisance o panggulo dahil sa pagiging mahirap o dahil hindi popular. Pero hindi rin daw sila papayag na gamitin ito ng ilang tao para sa kalukuhan at gawing katawa-tawa ang halalan. Wala rin naman daw problema kung mga person deprived of liberty o PDL ang maghain ng COC. Nagawa na rin naman daw ito nung Barangay at Sangguniang Kabataan elections. Maaari naman daw kasi mangampanya mga kaanak ng isang PDL na kandidato kahit ito ay nakakulong. Jess, magdadalawang oras na. Pero isa pa lang ang naghain ng COC ngayon, actually ng CONCAN o Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination. Yan ay ang Juan Aguila party list, pero tumanggi na silang magbigay ng panayam sa media. Sa likod nito, itong harang na nakikita yung sa aking likuran, dyan ginagawa yung pag-process, no, yung mismong filing ng mga COC at CONCAN ng mga tatakbong senador at party list. Wala pa sa mga oras na ito na pinoproseso as of the moment, pero ilan sa inaabangan natin ay before lunchtime, sinasabi darating daw yung mga pambato naman ng PDP. Jess. Okay, may 7 oras pa, Mon. Abangan natin yan. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, weather update naman po tayo. Lalo pang humina ang bagyong Julian habang kumikilos pahilagang silangan papuntang Taiwan. Huling namataan ng bagyo, 265 kilometers hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes. May taglay itong lakas ng hangin na aabot ng 140 kilometers per hour at bugso ng hangin na aabot ng 170 kilometers per hour. Kaninang alas 8 ng umaga, muli pong pumasok ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Julian. Pero hindi na ito magla-landfall sa anumang bahagi ng bansa. Sa ngayon, nakataas pa rin ang signal number 1 sa Batanes. Posible raw ang panakanakang pag-ulan dyan na may dalang malakas na hangin. Mas mahina naman ang mararanasang pag-ulan sa Hilaga at Gitnang Luzon dulot ng extension ng bagyong Julian. Habang easterlies naman ang magdadala ng pag-ulan sa Davao, sa Socsargen at Caraga. Naisapinal na rin ang Implementing Rules and Regulation ng Eddie Garcia Law. Layunin ng batas na protektahan ang kaligtasan at karapatan ng mga nagtatrabaho sa TV at paggawa ng pelikula. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. 5 taon matapos pumanaw sa aksidente sa shooting ng isang palabas noong 2019, pirmado na rin sa wakas ang Implementing Rules and Regulation o IRR ng Eddie Garcia Law na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos noong Mayo. Nakapaloob sa batas ang mga karapatan at benepisyo na dapat matanggap ng mga talent at empleyado sa production at entertainment industry, regular man o hindi, gaya ng standard na oras ng trabaho kada araw, malinaw na kontrata, wastong sahod, insurance, social benefits gaya ng Pag-ibig at SSS at marami pang iba. Sinasaklaw na po nito yung iba pang mga manggagawa. Ito po yung mga talents. Ito po yung mga independent contractors. Ito po ang batas na nagbibigay ng isang pinaka-importanting pamantayan sa paggawa, yung oras ng pahinga. Hindi po dapat bababa sa 10 oras ng pahinga. Sa ibang mga batas, wala po yan. Ayon sa DOLE, sa ilalim ng batas, required silang bigyan ng notice bago mag-umpisa ang anumang production. Dapat din daw i-report agad sa ehensya kung hindi nasusunod ang batas dahil naglalaro sa 100 hanggang 300,000 pesos ang multa. Ang requirement po talaga ay una, mag-notify po sila. Okay, ino-notify po kung saan po yung lugar at kung kailan po yung shooting. At kami po ay magpapadala ng mga inspektor. Suportado naman ng workers at employer sector ng Movie and Television Industry Tripartite Council ang IRR ng Eddie Garcia Bill dahil nabalanse naman daw nito ang kapakanan ng mga manggagawa at producers. Naway ito po ay maging hudyat ng magandang pagkatrabaho sa ating pong workplace at maging disiplina po sa ating lahat bilang manggagawa. While it now costs more to produce, knowing that this shall be for the benefit of those who tirelessly work night and day to produce great cinema and television shows, then it must be worth it. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Sa ibang balita, muling umakyat ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG ngayong Oktubre. 80 centavos kada kilo ang patong sa LPG ng Petron. 82 centavos naman sa Sulane. Susundan ito ang price hike sa LPG noong Setyembre.
Paliwanag ng Department of Energy, tumaas ulit ang presyo ng LPG sa pandaigdigang merkado. Nagbabadya na namang tumaas ang bayad sa subscription ng streaming sites gaya ng Netflix dahil sa ipapataw na value-added tax sa mga ito. Pirmado na kasi ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas na nagpapataw ng 12% VAT sa mga digital services platforms na nakabase abroad. Tinatayang aabot sa 105 billion pesos ang kikitain ng gobyerno sa susunod na 5 taon dito. Kasama sa mga sisingilin ng VAT ay ang Netflix, Disney Plus, iba pang mga streaming platforms, pati online shopping platforms. Posibleng ipasaraw ng mga platform na yan sa mga customer ang ipapataw na VAT sa kanila. Pero sinisiguro ng Bureau of Internal Revenue kung magkakaroon man ng dagdag ay hindi ito masakit sa bulsa. If they will increase their prices by so much, they will also lose their customers at the same time. So I'm sure they will not do that. It's not a wise business decision. Susunod, ilang malalaking personalidad maghahain ng kanilang Certificate of Candidacy ngayong araw. Away sa inuman, nauwi sa pananaksak sa Maynila. At lalaking nawalan ng trabaho, nag-amok at nanaksak sa loob ng isang bus sa India. Mga kapatid, yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Nakaantabay na ngayon ang mga taga Maynila sa inaasahang paghahain ng Certificate of Candidacy ng re-electionist na si Mayor Honey Lacuna. Para sa detalye, makakausap natin sa kabilang linya si Camille Samonte. Camille, anong latest dyan? Jess, maagang nagtipon ang mga supporter ng Asenso Manileño dito sa SM Manila para sa paghahain ng Certificate of Candidacy. Ito ang partido ni re-electionist incumbent Manila Mayor Honey Lacuna at incumbent Vice Mayor Yul Servo. Ngayong araw din maghahain ng kanilang COC ang mga konsehal na tatakbo sa ilalim ng Asenso Manileño. Mahigpit na makakalaban ni Lacuna ang dati niyang katandem na si dating Manila Mayor Isko Moreno. Sa huling araw pa ng filing, maghahain ng kanyang COC si Moreno na tatakbo sa ilalim ng Aksyon Demokratiko. Just hanggang sa holding area lang, pinayagan yung mga supporter ni na Lacuna at Servo. Hanggang 3 tao lang kasi ang pwedeng kasama ng kandidato sa kanyang filing. So hanggang sa mga oras na ito, hinihintay pa rin natin yung pagdating nila. At kanina lang daw ang sabi ng kanyang staff ni Honey Lacuna ay kinakausap pa niya yung kanyang mga supporter bago nga magtungo nga dito sa SM Manila. Jess? Okay, patuloy natin aantabayanan yan. Maraming salamat, Camille Samonte. Samantala sa Batangas naman, ngayong araw po, inaasahang maghahain ng kandidatura si dating Governor Vilma Santos Recto, pati na ang kanyang mga anak na sina Luis Manzano at Ryan Christian Recto. Kaugnay niyan, nasa linya ng telepono si Carrie Cator. Carrie, nakapaghain na ba sila ng COC? Andre, sa ngayon hinihintay pa rin natin sila dahil ang nandito pa lang ay yung mga taga-suporta ng Pamilya Recto sa Comelec office dito sa provincial capital ng Batangas City. Bago mag-alas 8 kanina, pagdating pa lang natin, may nakita na tayong ilan-ilan sa kanila na nag-aabang. Pero sa ngayon nga ay inaabangan pa rin natin sila dahil gaya ng nabanggit, si dating Batangas Governor Vilma Santos Recto ay mukhang maghahain lang ng Certificate of Candidacy para sa pagkagobernador. Kasama niya raw ang kanyang 2 anak na sina Luis Manzano na tatakbo naman na Vice Governor at si Ryan Christian Recto na kakabidato bilang kinatawan daw ng 6th District ng Batangas. Posibleng makakalaban ni Vilma si mataas na kahoy Vice Mayor J. Manalo Ilagan. Makakatapat naman ni Luis bilang Vice Governor si incumbent Governor Fernando Mandanas na nasa huling termino na ngayon ng pagkagobernador.
pagka-gobernador. So sa ngayon, andito nakaabang pa rin yung mga taga-suporta sa kanya. Inaasahan niya kasi na bandang 10 to 10:30 a.m. daw darating galing sa Lipa ang pamilya Recto. Sa ngayon naman, dito sa mismong filing, 3 na ang naghain ng COC as of 9:30 a.m. Yan muna ang latest mula rito sa Batangas. Andre? Nag-uulat mula sa Batangas. Maraming salamat, Kari Cator. Sa ibang balita, hindi na umabot ng buhay sa ospital ang isang lalaking sinaksak sa labas ng isang bar sa Maynila. Git naman ng suspect, gumaganti lang siya sa biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Mag-alas 5 ng madaling araw nitong Martes nang makunan sa CCTV ang grupong ito sa labas ng isang bar sa Tondo, Maynila. Inalalayan ng lalaki na kasombrero ang kaibigan nito na mag-atras ng motorsiklo. Hindi pa man tuluyang nakakaalis, isang lalaki nakaputi ang patakbong lumapit sa lalaki na kasombrero. Sunod nang makikitang nakahawak sa kanyang dibdib ang lalaki na kasombrero na sinaksak na pala ng lalaking tumakbo. Agad na iniangkas sa motor ang biktima para isugod sa ospital. Pero sa kuha ng CCTV ng Barangay 55, nakitang nahulog sa pagkakaangkas ang biktima sa tayuman. Hindi na siya nagawang balikan ng kaibigan sa tindi raw ng takot na baka nakasunod sa kanila ang sospek. Isinakay sa ambulansya ang biktima kalaunan pero idineklarang dead on arrival sa ospital. Isang saksak sa kanang dibdib ang ikinamatay ng biktima. Kinilalang biktima na si Michael J. Pangilinan, 22 anyos. Ayon sa pulis, away sa inuman ng dalawang grupo ang ugat ng pananaksak. Nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan at humantong sa pagtatalo. Pero na-pacify sila doon sa lugar. Then after several minutes, nung pauwi na itong ating biktima, bigla na lang siyang sinaksak ng isang beses sa kanyang dibdib ng itong suspect natin. Agad na nagsagawa ng follow-up operation ng mga pulis at inaresto ang suspect noong tanghali. Aminado naman ang suspect sa krimen. Iginanti lang daw niya ang kapatid niya na una umanong sinaktan ng biktima. Dahil po sa may nakita ko po yung kapatid ko na wala pong malay, binubuhat po ng mga barkada niya po. Nabasag po yung mukha. Barkada niya po yung sumagot na ayun niya raw po yung nakamaroon niya po na sombrero na pula. Tsaka na may tattoo sa katawan. Mensahe nito sa pamilya ng biktima. Sana mapatawad niyo po ako. Dahil di ko naman po in-expect na ganun po mangyayari po sa anak niyo. Bugso lang po ng damdamin yung nangyari po sa akin. Hirap namang tanggapin ng pamilya ang sinapit ni Michael J. na bangkay na nilang inabutan sa ospital. Pagpasok po namin sa emergency, nakabalot na po ng puting kumot yung anak ko na wala na pong buhay. Sakit po, napakasakit po na hindi ko naman po na-expect na gano'n na mangyayari. Nakikita ko na wala na pong buhay. Kahit daw humingi na ng tawad ang suspect, hindi na raw nito maibabalik ang buhay ni Michael J. Nasa kustodiya na ngayon ng Manila Police District ang suspect na maharap sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Patuloy ang paghahanda ng Department of Migrant Workers para sa pagpapauwi sa mga kababayan nating naipit sa gulo sa Lebanon. Ayon kay DMW Undersecretary Bernard Olalia, kabilang sa plano nila ay ang pagkuha ng chartered plane para sa mga Pinoy. 300-seater daw ang kukunin nilang chartered flight at aalis ito mapuno man o hindi. Sa ngayon ay may higit 100 OFW na raw sa Lebanon na handa nang magpa-repatriate. Bukod sa chartered flight, may mga iba na rin plano ang DMW para sa repatriation sakaling magkaproblema sa biyahe. Yung land route natin, naka-ready na going to Damascus. Pinag-uusapan na po namin yan kung paano natin sila dadalhin sa safer ground sa Lebanon. Apart from that, sabi mo nga po, yung yate, yes, meron na rin po kaming kinakausap no, ng mga maritime vessels. Nag-amok at nanaksak ang isang lalaki sa loob ng sinasakyang bus sa India. Sa video, kitang bigla na lang nagsisigaw ang isang lalaki at bumunot ng kutsilyo. Inundayan niya ng saksak ang konduktor ng bus habang ang ibang pasahero na patakbo na lamang sa takot. Tuloy-tuloy naman sa pagwawala ang suspect na aresto naman siya ng mga pulis kalaunan. Sa investigasyon ng mga pulis, lumabas na nag-amok ang lalaki matapos siyang masisante sa trabaho. Mainit
Nagsimulang labanan para sa Song of the Year sa 16th Star Awards for Music ng Philippine Movie Press Club. Nominated kasi rito ang summer hit ng BINI na Pantropiko, Raining in Manila ng Lola Amor, Ere ni Juan Carlos at Gusto ni Zach Tabudlo. Makakalaban din nila ang Saan ni Maki, Ikaw at Sila by Moira de la Torre at Gento ng SB19. Big year din ito para sa SB19 dahil nominado rin ang kanilang Pagtatag bilang Album of the Year. Makakatapat din ng grupo ang Nation's Girl Group na BINI sa Duo or Group Artist of the Year at Dance Recording of the Year. Susunod, UP Fighting Maroons nalusutan ng UST Growling Tigers sa UAAP Men's Basketball. At isang baby mas nag-e-enjoy itulak si tatay kaysa sumakay sa sarili niyang toy truck. Tuloy-tuloy lang ang paghatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. Malinis pa rin ang record ng UP Fighting Maroons matapos paamuhin ang UST Growling Tigers sa UAAP Season 87 Men's Basketball Tournament. Lamang pa nga ang puste sa unang bahagi ng laban bago nagising ang Maroons at nakabawi sa second half. Humigpit ang depensa ng UP dahilan para malimitahan sa 28 points ang Tigers sa third at fourth quarters. Final score, 81-70. Ito ang ika-anim nilang panalo ngayong season. Bumagsak naman sa 3-3 ang record ng Uste kasunod ng ikalawang sunod na pagkatalo. Ito alam to ng ating mga magulang. Kasi importante naman talaga na magkaroon tayo ng quality time kasama mga Panigurado. Kailangan yun. Pero ito, medyo yung idea natin minsan ng bonding iba sa gusto, lalo na ng mga bata. Tama. Iba, kasi syempre iba ng henerasyon yan eh. Gaya na lamang ng playtime po ng mag-amang ito. Panoorin natin. Isasakay dapat ni Papa si Baby Ilyo sa laruang truck na ito para makaikot sila sa kanilang sala. Yun nga lang, bumalahaw ng iyak si Baby. Agad naman siyang tumahan nang sumakay na ang tatay niya sa truck. Ang gusto pala niya, siya ang magtutulak sa kanyang papa. Baliktad! Natawa tuloy ang netizens dahil parang mas nag-enjoy pa nga si Daddy kaysa kay Baby. Hirit naman ng iba, baka hinihil lang ng chikiting ang inner child ng kanyang tatay. Bumilib din naman ang netizens sa lakas ni Baby. Kalahin mo, naitulak pa niya ang papa niya nang hindi siya tinutulungan. Sabi ng iba, maganda sa development ng motor skills ni Baby ang bonding moment na ito. Cute naman yun. Reversal ng rules. Pero regardless, na-enjoy yun ng bata at ni Daddy, panigurado. Yung bonding talaga. Mismo. O nga pala, countdown mga kapatid. 83 days na lamang po ay Pasko na. At yan ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa umaga.